Ayan. Ito yung mga sir kung ano. Ganda yan. Magandang topic natin ngayon. So, anong araw ngayon? Monday. Number 20... 6, 26. Patayin mo muna radyo niya. Patayin mo radyo niya. 26. 26. Okay. So, welcome back to my channel. George Liagas Official. Ngayon ay Monday, April 26, 2021. So, ngayon mayroon akong special na panapuhin sa ating magiging segment ngayon. Ang topic natin ngayon ay patungkol dito sa marinong security at ang buhay ng security sa barko ngayon. May mga katanungan na gusto namin na linawin sa aspiring at mag-a-apply ng mga security. So, pag-uusapan namin ngayon ng mga katanungan ninyo at sana makapagbigay kami sa inyo ng kahit kaunting guide sa inyong ideya. So, nang sa ganun ay ating mabigyan ng magandang, ano bang tawag niyan? Yung kanilang mga inspiration. So, una sa lahat, pakikilala ko muna sa inyo ang aking guest ngayon ay walang iba kundi si Aaron Candelaria. So, Aaron, pwede bang magpakilala ka ng iyong sarili at gusto kong malaman din sa iyo kung anong naging experience mo doon sa pag-a-apply mo sa Magsaysay, kung paano ka natanggap sa Magsaysay at kung saan ka dati nagtrabaho. Una sa lahat, binabati ko yung mga kasamahan nating marinong Pilipino. Mabuhay po tayo. I-share ko lang sa inyo yung aking experience. Unang-una, yung pag-apply ko sa Magsaysay ay very interesting. Hindi ko na-expect na ito yung pupuntahan kong buhay kasi nasa field ako ng casino. Doon ako nag-work. Ngayon, nagka-interest lang ako na mag-apply sa Magsaysay. Nagpasa ako ng application din, hindi ko na-expect. After 2 weeks, nag-call ang Magsaysay. So, ginrab ko yung opportunity. Para sa lahat, alam nyo, mga kaibigan, ito yung sinasabi na the matter of your choice. Ito yung naging choice ko, so dito ako nagsimula. Step by step, bago ma-qualified as employee ng Magsaysay. Okay, Aaron, itatanong ko lang sa iyo, nabanggit mo na nasa casino ka. Hindi naman natin ligid sa ating kaalaman. Kung ikaw ay maging empleyado ng isang casino, ang isang casino sa Pilipinas ay isa sa napaka, nasa high level siya. So, bakit mo naisip na iwanan yung trabaho sa casino at nagustuhan mo naman na pumunta dito sa kasalukuyan na yung trabaho ngayon sa cruise ship bilang isang cruise ship security? Yun yung tinatawag natin na matter of your choice. Ibig sabihin, meron kang pinili na pupuntahan. Unang-una, gusto kong makapag-travel na hindi ko ina-expect na mangyayari sa buhay ko. Makapunta ako sa ibang bansa, ma-explore ko yung experience ko as seafarer. Napakahirap sa una. Siyempre, magkakaroon ka ng adjustment. May one-way company mo. Pero, yun ang sinasabi na the matter of your choice. Yun yung nasa puso mo. Yun yung kailangan mong puntahan. At ang sinasabi na dito ako pupunta kasi ito yung gustong puntahan. Ito yung gusto kong makita. Ito yung gusto kong mangyari sa buhay ko. Kaya sa mga kasama natin, unang-una pa lang, huwag kayong mawawala ng pag-asa. Mamili kayo kung ano talaga yung gusto nyong gawin. Yun ang puntahan nyo. Okay. Palakpakan muna tayo sa nasabi niya sa pagta-travel. So, yun ang isa sa napakalaking bagay sa mga seafarer. In general, guys, hindi lang sa security, okay? Sasabihin ko hindi lang sa security. So, lahat in general. So,
Sino ba naman ang hindi gusto makapag-travel? Sa halos lahat na buong mundo, bansa na puntahan na ng mga marino. So, isa yan sa napakalaking oportunidad na isa sa hangarin ng bawat hindi ka pa nakakapagbarko ang makapag-travel. At siyempre nga naman, ang kailangan natin kung paano tayo kikita ng pera ng higit pa sa kinikita natin sa Pilipinas. So, napakasaya, di ba? Wow naman! So, sige, wow naman. O, sandali muna. Ay, papatugtog muna tayo ng isang music. Yan. So, unang-una nga pala sa lahat, bago namin counting bitin muna, bitin. Babatiin ko muna yung aking mga kasamahan na mga assistant security officer. Lahat na bumubuo ng AIDA cruise ship. Shout out sa lahat ng security officer. I want to shout out all the security officer on board and also lahat ng security officer who are still on vacation and also the assistant security officer still on vacation sa pangunguna ni Julius Camangyan. Shout out sa iyo, kay Bobby Delpino. Shout out sa lahat ng mga kasama ko at ganun na rin kay Bernadette De Castro. Shout out sa iyo, Badet. Yan, music muna. Music muna kami. Hindi naman tayo boring kasi napakaraming bla bla ang maririnig nyo sa amin. So, sa totoo lang, marami kaming sasagutin ng mga katanungan. So, pause muna yung music at itutuloy namin yung ating pagkikwentuhan. So, Aaron, so, anong naging proseso ng magsaysay nung ikaw nang matanggap? Paano nangyari? Bakit ka natanggap ng magsaysay? Pampihira naman. Gaano kalayo yung iyong kumpanya dyan sa magsaysay? Walking distance ba yan? Bakit? Medyo malapit lang siya. Oo, napakaswerte niya. Talagang tinry ko lang na mag-apply. Nagpunta ako sa office, nag-file ako ng resume. Hindi ko ina-expect na tatawagan ako. So, after 2 weeks, nag-call ang magsaysay. You are scheduling for preliminary interview. After that schedule, magkakaroon ng principal interview. So, doon ka i-interviewin ng fleet manager. Mostly, ang tinatanong dyan, your previous employment, experience, kung ano ba yung pwede mong gawin sa company kung ikaw ay ma-qualify as employee. Yun ang pinaka-priority na question. Bukod doon sa experience, sa attitude, sa skills, yun ang priority na question nila. Ano yung pwede mong i-contribute sa company pag ikaw ay natanggap na? Yan ang medyo kailangan yung sagutin ng medyo yung tama lang. Short pero understandable. So guys, napakalaking bagay yung aming pinagkikwentuhan ngayon, yung kanyang mga mga tips, step by steps na kailangan natin tandaan kung ano yung aming napag-uusapan sa segment na to, dahil yan ay inyong magagamit kung sakali na kayo ay patawag ng magsaysay, kung kayo naman ay i-interviewin. Palakpakan naman, congratulations kung kayo ay matanggap. Yan. So, may nagtatanong kasi dito, Aaron. Sabi naman dito sa katanungan dito sa mga, sayang nga lang dahil wala kaming internet sa kabina, kaya ito ay off-live. So ito ay upload namin mamaya o bukas kung matapos namin yung aming pagkikwentuhan. Ito parang real talk lang tungkol sa inyong mga katanungan. So, may nagtanong dito, tulad nga ng nagsabi dito, saan po pwedeng mag-apply kahit wala pang seaman book at X-ray training? Aaron, ayon sa inyong experience, pwede bang pakisagot mo to kung ano ang naging experience mo nung nag-apply ka ba sa magsaysay? Ikaw ay may requirements na, ikaw may seaman's book na, ikaw ay may passport na. Paano ba nangyari? Unang-una, kailangan mong ipasa yung preliminary tsaka final interview. Yun ang first step. After that, pagka nakapasa ka sa preliminary at final, bibigyan ka ng requirements. Doon mo isasubmit ngayon yung iyong mga dokumento, certifications. Unang-una, hinahanap talaga nila yung X-ray training certificate. Napaka-importante po yan sa lahat.
tapos experience. After that, pagka na-qualify na kayo, nakapasa na kayo sa interview, that's the time na pwede kayong bigyan ng requirements, makapag-secure ng Siemens book, passport, trainings, para naman hindi masayang yung inyong mga gastos. Kasi nasa inyo po yon, pero yan ang proseso ng magsaysay. Pagka na-qualify ka sa interview, lahat ng dokumento mong na-approve, that's the time na bibigyan kanila ng requirement ng mga trainings. So, salamat Aaron. So, may nagtanong din dito. So, ayon sa kanya ay siya ay isang dating pulis, retired na siya na pulis, na pwede ba na pumasok bilang isang cruise ship security. So, anong mai-advise mo, Aaron? O ganun na din, ako mamaya magbibigay din ako ng advice, ay gusto ko lang marinig para sa'yo sa naging experience mo nung nag-a-apply ka ba, nung in-interview ka ba ng magsaysay. Mayroon ka bang mga naging kasamahan na during the proseso ng pag-i-interview ng mga kasama mo na aplikante na may mga experience na police, army, o kung ano man? So, pwede bang maikwento mo sa amin nang magkaroon tayo ng ideya doon sa mga nagtatanong guys, doon sa magtatanong siguro? Maipapaliwanag ni Aaron dahil kung anong mga naging experience niya during the proseso ng kanyang pag-i-interview. Alam naman natin, kung tayo ay ini-interview, hindi lang ikaw, napakadami natin. Out of ilan kayo? For example, 10 o 20. So, na pagkikwentuhan nyo kung ano-ano yung mga experience nyo. Mayroon ka bang mga naging kasamahan na nag-a-apply during the interview at kung ano yung kanilang mga naging karanasan? Para sa lahat po in general, sa mga kababayan natin. As qualified security in cruise ship, hindi naman po lahat ng aplikante ay nagbabase lang doon sa isang company. Actually, lahat naman po pwede. In service, ibang government agency, po pwede po tayo mag-apply. Unless na maipasa nyo yung interview. Doon kasi makikita yung ibang, kumbaga parang talento nyo eh. Skill. Kung paano kayo makapag-communicate doon sa tao, doon sa mag-i-interview sa inyo. Mostly kasi, unang tinatanong talaga dyan, experience. Ano ba yung maiko-contribute mo sa company? Yung sinabi ko kanina. Tapos, talagang iba-iba siya. Nung nag-interview kami, mostly nasa 50 or 60 kami. Iba-ibang company po siya, mga kababayan. Yung service, OTS, ako galing akong casino. Talagang napakadami namin. Tapos hindi mo pa malalaman kung ano ba yung mangyayari, kung papasa ka o hindi. Basta ang the best thing natin gawin doon, kung ano yung itatanong sa inyo mag-i-interview sa inyo, sagutin nyo lang ng simple, understandable. After that, pag nakapasa na kayo, next step, doon na yung simula ng inyong procedure sa documentation. So, nabanggit mo doon sa pagsasagot sa mga questions doon sa nag-i-interview sa iyo. So, para sa akin bilang Assistant Security Officer, so, ika nga, bago tayo sumalang sa isang kung ano man ang gusto natin mapuntahan, tulad ng interview, alamin muna natin ang ating sarili. Yung ating pang pupuntahan, alam ba natin ang gagawin natin? Tandaan natin, alam ba na natin? Ano ba yung ina-applyan natin? Handa ba tayo sa magiging interview? Kaya, ang advantage na aking may advice doon sa lahat ng aspiring na maging security sa cruise ship ay yung experience nyo. Dahil ang qualification ng hinahanap ng magsaysay sa mga cruise ship, lahat ng agency, at least, Aaron, ilang taon niya? Pakisagot naman, ilang taon? Yung tinanong ka Initial requirements nila is 2 to 3 years experience in the field of security. Pwedeng in-house or sa field.
Yun ang initial qualification nila. So guys, ayon sa kanya, yun yan, 2 to 3 years. So ayon naman sa aking, isi-share ko lang din sa inyo yung aking naging experience. Okay, ako ay isa sa, nanggaling din ng hotel. Okay? Nanggaling ako ng Hotel Nico Manila Garden. So naging casino security ako. So nung nag-apply din ako sa Magsaysay, so yung edad, lagi niyong tinatanong, kung may age limit ba? So pag-uusapan natin mamaya. So, yung i-share ko muna yung aking naging karanasan. So, dahil gusto kong malaman ng lahat ng aspiring na naghahangad na maging cruise ship security, yung ating experience ay napaka-importante. Nang sa ganun, kung dumating tayo sa punto na tayo ay swinerte, okay, swinerte, tama ba? Swinerte na pinatawag. Tama ba? Swinerte o pinalad? Pinalad na Pinalad. mga kasama sa Sa interview, sa initial interview, ay tayo ay handa na maipapaliwanag yung ating mga experiences sa ating pinagtatrabahuhan. So, gusto kong talakayin din dahil dito sa isang katanungan dito ay ang sabi niya, kung may age limit ba raw yung pag-apply sa cruise ship bilang isang bago na aspiring na magsi-security, ilang taon ba na ikaw ay matatanggap sa Magsaysay kung bago ka pa lang nag-apply. So Aaron, para sa iyo, ilang taon ka na nung nag-apply? At mai-share ko din yung sa akin mamaya-maya. Ilang taon ka na? Para Actually, nung nag-apply ako, nasa ano na ako more than 40s na ako nag-apply sa Magsaysay. Wala naman silang required age limit. Galing. So, unless na ma-qualify ka, maganda yung condition mo, physically fit ka, ma-qualify ka talaga. Wow naman! Physically fit. Palakpakan naman! Palakpakan! So guys, pag-uusapan natin yung physically fit. Sisigundahan ko yung kay Aaron kung siya ay natanggap lampas ng 40. Ako, natanggap ako sa Magsaysay. Mukhang bata lang. Kaya lang, mahirap kung sabihin ko ang edad ko kung ilang taon na ako. So, secret. Peace. I-comment na lang sa baba. Parang makita natin kung ilang taon na si Hepe. Paki-subaybay nga pala ninyo ng aming channel. Ito buhay ng si Perez na barko. At ganoon na rin yung marinong security. At itong video na to ay upload namin doon sa mga group channel na yan ng mapanood ng ating mga aspiring security. Unang-una pala sa lahat, pak-shoutout naman. Paki-subscribe pala ng aking YouTube channel, George Liagas Official. So, ipagpapatuloy natin ang ating magandang segment na ito. Talakayan. So, Aaron, ayon sa iyo, bakit mo naman nasabi na yung physically fit? So, alam natin kung natanggap ka na sa Magsaysay, kahit na natanggap ka na, kung ikaw ay hindi physically fit, ay hindi ka talaga makakasampa. So, lalong-lalo na kung ikaw ay baguhan. So, tapos mag-a-apply ka, masasayang lang yung inyong mga dokumento, ginastos na pera, kung hindi ka pala physically fit. Ano masasabi mo doon? Unang-una, pag na-qualify ka sa interview documentation, susunod yan na pakuhanin ka ng mga trainings. Kailangan, excuse me, doon pa lang sa training, pagkuha ng Seaman's Book, medyo physically fit ka dyan kasi ang basic training, maraming proseso. Kailangan sa training pa lang medyo physically fit ka na. After that, meron tayong tinatawag na pre-employment medical examination. So, kailangan maipasa mo lahat ng physical examination. Huwag kang magkaroon ng deficiency. Lahat kailangan maipasa mo. Kung kailangan natin yan, after that, pag dito ka na sa ship, kailangan physically fit ka talaga. Yun ang kailangan natin. Yun ang nagiging puhunan natin, mga kababayan. Hanggat kaya, trabaho lang, pangalagaan natin ang ating katawan. Yun yung pinakapuhunan talaga natin. Kailangan maging physical fit. Okay, pause muna tayo. Music muna! Inom muna tayo ng tubig, Aaron. So guys,
Tagay muna kami, guys. Tubig lang ang aming iniinom dahil Tubig lang. kakatapos lang ng aming trabaho, lalong-lalo na ako'y ngayon ay ang alas 6:44 na. So, natapos yung aming trabaho naman ay alas 5:30. Kaya nandito naman kami sa aking kabina. Ito pala yung aking kabina at na pag-usapan namin na gumawa ako ng segment na to ng masagot na inyong mga katanungan. At least makapagbigay ako sa inyo ng kahit kaunti at mapulutan ninyo ng aral doon sa mga aspiring na gustong maging safe security. Yan, palakpakan muna dyan. Yan naman. So, ipagpapatuloy natin ang ating mga talakayan dito sa segment na ito. So, nabanggit na natin to kanina, how to apply for safe security. So, nabanggit na namin to kanina. Aron bukod sa pag-drop mo ng inyong resume doon sa Magsaysay. So, ipaliwanag din natin sa mga ating gustong mag-apply kung saan sila mag-a-apply sa ano ba tawag niyan? Website ng Magsaysay? Sa online? Sa ngayon kasi, kailangan online talaga. Magsaysay Careers, maglalagin ka ron, magagawa ka ng personal account mo. Yun yung initial step para mai-forward mo yung mga credentials mo, yung resume. After that, maghihintay ka ng tawag. Yun yung first step muna. So, napakaganda ng aming talakayan. So, yung nangyari pala sa iyo, paano nangyari yun? Bakit mo naman naisipan resume? Anong taon ba yun? Bakit na gano'n ay ngayon na medyo maigpit na? Puro na tayo website, online. Anong taon ka natanggap sa Magsaysay? 2017. I think nag-apply ako ng December. After Christmas, mapadaan ako sa Magsaysay. Interesado ka, subukan ko mag-apply. December yon. After 2 weeks, tinawagan ako. March, nag-undergo kami ng training. By May, nakaalis na ako ng Pilipinas. So, medyo siya, hindi ganun katagal. Ako rin medyo nabigla rin kasi hindi ko na-expect na ganun yung mangyayari sa akin. Kaya kayo mga kabayan, huwag kayong mawawala ng pag-asa. So, salamat Aaron. So, bibigyan ko lang ng kasagutan itong ang isa sa comment dito sa pinadala ng aspiring na gustong maging safe security. Ang sabi niya, napakatagal ng paghihintay kaya sayang gumastos ng pera dahil lang paghihintay sa pag-a-apply sa safe security, hindi ka mai-interview kaagad. So, at tanong ko naman, bakit mo kailangan na kumuha ng mga dokumento na hindi ka pa naman nai-interview? So, ano ang reason natin? Tandaan natin guys, tulad ng binanggit niya kanina, kailangan bago mo iproseso yung mga dokumento which is needed, requirement doon sa ating ina-applyan. So, kailangan ikaw muna ay dumaan sa, tulad ng sinabi nito, sa screening. Kasi masasayang yung gagastusin nyo ay napakahirap pa naman ng buhay ngayon. So, yun lang ang maisasagot ko dito sa isang comment natin na ang sabi niya napakatagal kaya binibigyan ko kayo ng isang konkreto na guidelines bago tayo mag-process ng ating mga dokumento na gusto natin tunguin, ang ating target natin na gustong maging safe security. Unang-una sa lahat, unahin muna natin, i-priority muna natin yung ating pag-a-apply. Mali pala yung pag-a-apply. Dahil paano kung makakapag-apply na wala kang experience? So, ililinawin ko lang. Kailangan mayroon kang bala, experience mo. So, kung mayroon kang experience as required 2 to 3 years, so, try. Huwag kayong mawawala ng pag-asa guys. Na mag-apply, na mag-apply, na mag-apply. So, may dagdag pa nga pala ako. Doon sa screening, sa pagpapile ng application, syempre, medyo may katagalan talaga yan kasi i-evaluate pa nila yung mga dokumento, yung mga papeles natin. So, huwag kayo muna wala ng pag-asa. Unang-una, yung sinasabi ni Chief George na doon muna kayo mag-focus, first step muna. Pagka naipasan nyo lahat ng interviews, screening,
that's the time na magbibigay sila ng requirements ng mga training. Yun, that's the time na doon ka lang magte-training. Siyempre, mahirap tayo kasi hirap ang gastos ngayon, hindi basta-basta. Para naman hindi ma-expire yung mga dokumento mo pagdating ng time na ikaw ay ma-qualify na. So, galing. So, mag-music muna tayo. Iinom muna kami ng aming tubig. At magsha-shoutout tayo guys sa ating mga kasamahan. Binabati ko yung mga kasamahan ko, fellow Pagorians. Mabuhay po tayo, laban lang. So, paki-shoutout naman Aaron ng ating mga kasamahan, yung mga former na kasamahan mo sa casino. Paki-shoutout. It's your turn. Lahat. Mga kasama ko sa Pagcor, head office, corporate office, sa branch, mga nakasama ko sa security department. Mabuhay po tayo. Stay safe and mabuhay. So, ako na rin, magsha-shoutout na rin ako sa aking mga kasamahan na nasa security. So, ganun na shoutout nga pala kay Emer Guerrero. Shoutout sa iyo. Emer, Emer, fellow shoutout sa iyo. Pagorians. So, suportahan natin ang ating group channel, ang Marinong Security. Yan, doon sa mga nangangarap na gustong maging cruise ship security. At ganun na rin, itutuloy ko yung aking pag-shoutout doon sa mga kasamahan natin. So, ganun na rin, shoutout kay Delpino at kay Ann sa inyong pamilya. Shoutout sa inyo, Bobby. At ganun na rin shoutout kay Marvin Casajeros na kasalukuyan na sa bakasyon, sa kasalukuyan. Ganun na rin kay Ariel Losareto. Shoutout sa inyong lahat, guys. At ganun na din sa lahat ng bumubuo ng security team, security department sa buong mundo. Okay? I want to shout out all of you guys, all the security department. Okay? I want to shout out and stay safe in healthy. Napakahirap ng buhay, mahirap magpaliwanag. Paano tayo magiging healthy? Sana may vaccine na tayo. Ibay naman natin yung tema. Hoy. Vaccine! Vaccine! Uuwi na ako. Kailangan ko ang vaccine. So, nang sa ganun, may pagpatuloy naman ni Hepe ang malusog na pangangatawan. Tulad na sabi ni Aaron, pangalagaan natin ang ating sarili nang tayo ay fit sa ating trabaho. Huwag natin kakalimutan, palakpakan naman tayo dyan. Na kahit ikaw ay natanggap na kung ikaw ay hindi fit, masasayang ang inyong pinaghirapan. Music muna! Inom muna kami. Tubig lang to, hindi tubod ka ha. Tubig. Dahil si Aaron mag-duty pa yan mamayang alas 11. So, yan. Tubig muna. Mahirap mag-blah. So, at least guys, tulad ng aming pinagkikwentuhan, ito'y walang edit. Kung ano yung nandito sa pinagkwentuhan namin ay ito ay aming i-upload. Nang sa ganoon ay inyong mapakinggan kung ano ang buhay ng barko. Sa next segment namin ay pag-uusapan naman namin yung buhay si Seafarer on board. Sa ngayon ay aming tatalakayin ay ang ating mga katanungan. Masagot man lang namin yung inyong mga katanungan at May dadagdag pa nga pala ako, Chief George. Okay. Go ahead. After Sige. that na makapasa kayo sa screening, medical procedures, paalis na kayo. So, i-prepare nyo rin yung mentally condition yun. Kasi, baka sabihin ng iba, pagdating sa barko, syempre, magkakaroon ka ng culture shock. So, kailangan, yung isip mo, condition mo rin. Kasi, adjustment talaga. Environment, sa tao, sa culture, sa trabaho, familiarization. Kailangan din yun. Refresh yung mind. Ano na siya? Physically, mentally, condition. Napakagandang topic yan. Yan ay tatalakayin natin. Yan lang ay isang initial. Pag-uusapan natin kung paano ka magiging physically at yung mental condition mo kung ikaw ay on board na. Tandaan natin, mayroon tayong segment na pag-uusapan. Pag-uusapan natin yan. So, sa ngayon, sagutin natin to. Ang sabi naman nito, napakagandang komento. Aaron, kung pwedeng pakibasa mo to, isa sa comment sa ating mga kasama. Ano sabi niya? Kay Mr. Allan James. Yan. Ito yung question niya. James.
Kababayan James, sa mga applicant, aspiring seafarers na nagsusumikap mag-apply sa cruise ship, tiwala lang, pagbibigay din kayo ng tadhana. Wow! Very interesting to kasi dito tayo nagsisimula sa pag-apply. Matetest yung patience mo, yung dedication mo sa trabaho. Huwag kayo mawawala ng pag-asa. Pagka talaga ibinigay sa inyo, i-grab nyo. Yun yung opportunity, minsan lang mangyari sa buhay natin yun. Kaya ako, matagal ako sa company ko. Hindi ko ini-expect na napunta ako sa ganitong estado. Nung nagkaroon ng opportunity, ginrab ko. Siyempre, magdadalawa isip ka. Once, thrice, mag-iisip ka pa rin. Kasi yun na yung pupuntahan mo eh. Kaya kailangan mag-isip, test mo yung patience mo, ma-inspire ka sa family mo. Yeah. Doon tayo. Galing, galing, galing. So, atin muna music. Patalastas muna tayo. So, habang may music tayo, Aaron, pakibati mo yung ating mga kasamahan sa ibang barko na mga kasamahan mo dati. Binabati ko si Emer, Aida Diva, Aida Bella, mga nakasama ko dyan, deck departments. In general, crew ng Aida, hindi lang sa Aura, Bella o Diva. Sa lahat na nasa cruise ship ngayon, kaya-kaya natin yan mga kapatid. Galing, narinig nyo naman yung kanyang napaka mabagbag damdamin na kayang-kaya natin yan. Alam natin kung anong sign yan. Oh, baka naman madali tayo dyan. So, ano naman yan? So, dito tayo. So, Hippie George, alam nyo yan. Kailangan minsan sa barko, ikaw ay kailangan, tulad ng pinag-uusapan namin, hindi tayo pwedeng laging nasa ano tawag-tawag niyan? Po, lagi kang seryoso sa buhay mo. Ay, hindi po pwede sa barko yan. Paano yan? Di ba? Palakpakan muna tayo. Enjoy mo lang ang trabaho. Di. Relax. Sabi niya, tumawa ka. Yan, ganun. Ulitin mo. Ay, loko to. Napakahina. Isa pa. Yan. Tumawa ka. Lahat ng problema, tandaan nyo yan, guys. Kung kayo ay matanggap, at doon sa mga nag-a-apply, ulit-ulitin ko, huwag tayong mawawalan ng pag-asa. At doon naman sa onboard na, sa barko, lagi tayong, isipin natin, lagi tayong positive. Lahat ng problema, may solusyon. Tandaan natin yan. Ganon na rin, i-relate ko na rin doon sa mga nag-a-apply. Kung hindi ka tinawagan, sa pag-a-apply mo ngayon, kinabukasan, pwede ka naman mag-apply na kahit ilang 100 times. Don't lose your hope, guys. Pwede kang magpadala, pwede kang mag-enter dyan sa website ng Magsaysay, mag-drop by dyan sa Magsaysay, pwede mong ihulog doon. Mayroon pa ba yung hulugan doon sa ngayon? Online na. Online, so online na pala, dahil medyo huli na, matanda na ako sa barko talaga. Saka apply lang na apply. Hindi Di ba? ka sa kabila, apply ka sa iba. Sa ibang agency, di ba? Marami agency, marami tayo agency sa Pilipinas. Basta i-check nyo lang doon sa website. Hindi ako nagkakamali, ewan ko tama ako. Yung Manning Agency in the Philippine Cruise Agency. Makikita nyo ron pagka tinap nyo sa Google. So, Ano lahat ng alam mo agency. naman, ang magic word natin always ay ngayon ay, ano nga ulitin mo nga. Magic word ay maghanap doon sa Google. yan, i-google mo yan. At bukod pa doon, i-google mo yan. Makikita nyo sa aming website ay ipopost namin yung mga agency nangangailangan. Ganun na rin guys, yung mga nangangailangan ng training, yung mga agency na nagkakandak ng X-ray training. Ano ba yung isang training? CCTV training ay inyong makikita para sa inyong mga guidelines. Additional na lang pala, doon sa mga walang training, certificate, X-ray or CCTV certificate. Pwede kayong magtanong sa mga, tingnan nyo sa security agencies, accredited security agencies in the Philippines. So, regulated po yun ng SOSYA. Yun po ang humahawak sa kanila. Makikita nyo po yung mga agency ron. Nag-o-offer sila ng CCTV training, X-ray technician training. Maraming training sila. So, doon yung tingnan para, kasi yung iba, hindi accredited ng SOSYA. Mas maganda yung magte-training kayo dun sa officially accredited ng SOSYA para i-certificate na maganda yung present. Makita nila, accredited pala ng ano to.
So, doon kayo kung gusto niyo mag-training. Marami pagpipilian sa Pilipinas. So, kagaling. Kung gusto niyo, magtanong kayo sa akin, may re-refer ako sa inyo. Pero, mga kaibigan natin yun. Ang kaibigan natin yan, huwag niyong kakalimutan. At mayroon pa rin dito, kanina nasagot na namin to, ayon sa kanya, ito yung kanyang sinasabi, Aaron, natirahin mo nga yan dyan, pakibasa mo dyan, ang comment ng galing naman kanino yan. Ang hirap talaga ng walang online. Itong aming mga ano na to yan, tirahin mo yan, saan naman yan, ang katanungan na yan, kanino yan. Kay Mr. Harl Balyarang Komedya. Anong agency po yung tumatanggap ng wala pang X-ray training at CMAS book kapag mag-a-apply ng security sa cruise ship? Sa iyo, Sir Harl, unang-una, initial requirements talaga yung experience, tapos X-ray training. Required talaga yan sa mga cruise ship kasi yun ang aming primary functions dito Kaya kailangan mong mag-undergo ng training. Yun sa CMAS book, medyo ano na yan medyo madali nang kuhanin yun. Saka na yan. O required naman sa lahat ng mga marino yun. Pero yung X-ray na sinasabi mo, required talaga yan. Experience, X-ray, Last. kailangan natin. Plus, CCTV guys. No. Kailangan, napaka-importante. Kailangan natin. So, guys, ang karamihan sa inyong mga question ay aming na sagot na. Aaron, pakitira mo nga nito. Medyo matanda na tayo. Sandali muna. Palakpakan naman. Wala naman matanda sa barko. Sandali muna. Lahat tayo bata. Ano ba ang sabi dyan? Ang sabi dyan, sa under siya? Pakisabi niya. Interesado raw siya mag-apply ng security. Pakibasa mo nga kung kanino nang galing yan. Parang ma-shoutout natin yan. Sir Arthur Joaquim, ito yung question niya. I'm interested with security license. Security license to, sir. Okay. And updated 2015. Former military college graduate with security officer license and experience. Okay, sir. Dito sa sinasabi mga security license, may background sa military. So, dito, makukwalify ka. Pero kailangan pa rin natin mag-undergo ng X-ray training and CCTV operator training. Kailangan natin yun, sir, kasi dito pa lang, qualified ka na. Mostly, mayroon ka ng experience, pero kailangan pa rin natin, sir, yun. Yung pa rin ang kuhanin ng training. CCTV, tapos yung X-ray operator. X-ray operator. Salamat. Marami sa Pilipinas yan, mag-inquire ka doon sa mga security. Salamat, Aaron. So, sir, nasagot namin yung inyong katanungan. Sana malinaw sa atin na ika nga, kung tayo ay interesado na maging isang cruise ship security, sir, walang imposible sa interesado. Kaya, sir, advice ko lang, kung wala kang, halimbawa, siyempre, wala ka pang gastos pa. Mag-research ka, magbasa ka tungkol doon sa mga X-ray. Paano ba yan? Makikita mo sa website yan, marami yan. Ako nung una, ganyan ginagawa ko Nagbabasa ako ng mga... Paano naman? Nagamit mo naman dito yung sa barko. Paano yung system? Paano nagbabasa ka? Yung mga about sa X-ray, ano ba yung primary, mga ganon, ano yung mga colors. Una-una, bago ako mag-take ng training yan, tinitingnan okay. ko muna. Bago ka mag-undergo ng training, pumunta sa agency na nagkakandak ng training. At least may idea na ako. Okay. Sir, linawin natin, sir. Baka isipin natin, matirahin natin na mag-ano lang tayo sa Google ang sinasabi niya, tapos titira tayo dyan sa... Mahirap, sir. Iba yung physical, iba yung personal na sir, ano pakinggan mo ko, sir, ha? Pakinggan mo, sir. Iba yung binabanggit ko, baka mag-google ka dyan, X-ray, familiarization sa Google, tapos pupunta ka sa tabi. Alam mo ba kung anong sinasabi ko sa tabi? Yung sa recto. Anak ng titing na recto na yan, sir. Sir, hindi pwede sa cruise ship yan, sir. Dahil mayroon tayong background investigation. Okay, palakpakan muna tayo doon. Oh, yan. Dagdag ko lang, sir, iba kasi yung actual, sir, sa theoretical. Sa theoretical, may makukuha kang impormasyon, pero iba pa rin yung sa actual training. Galing. So, isa muna magpo-post muna kami ng isang napakagandang at magsha-shoutout kami. Inom kami ng tubig. Tubig na to, mga Tubig. Aron, tirahin mo. I-shoutout mo yung inyong mga kasamaan, pati yung mga inyong pamilya.
So, sandali lang, i-stop natin ang music. Sige, pamilya naman. Shoutout natin para malaman nila kung ating mga kalagayan sa kasalukuyan. Ganun na rin ako mamaya, magsha-shoutout din ako sa mga kasamahan ko, mga tao ko dati, kasamahan ko dati sa Hotel Nico Manila Garden. Ikaw muna, Aaron, tirahin mo muna yung pamilya. I-shoutout mo muna. Yung mga family ko sa Pilipinas, stay safe po tayo, mag-iingat. Lalo ngayon, medyo mahigpit sa atin. Binabati ko yung mga kasamahan ko dati sa Imus. Logistic Complex sa Pagcor. Huwag kayong mag-alala, pag uwi ko, magkita-kita pa tayo. Wow, sana makasama ako dyan. Tapos yung mga classmate ko, class 97, 2000, Tita Kits. So guys, napakagaling. So, mayroon pa. Ako naman. So, siguro, sandali muna. Mag-music muna tayo. Muna naman, hindi boring yung ating. Napakahirap guys mag bla 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 bla. Lalo na pag ito katulad nito. Off live, walang script. Sige lang ang tira ng tira. Basta bla 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 vlog lang. Okay. Apply kayo, okay mo, wala na itong pag-asa talaga. Talagang sa una medyo mahirap. Documentation, requirements, qualification, medical. So, napakaganda. Puputulin ko yung inyong sinasabi. Itutuloy na natin to. Nang sa ganun, magkaroon kayo ng ideya, guys. So, itatanong ko naman kay Aaron kung magkano, alam mo niyo ba, kung magkano ang magagastos. Ibubulong ko sa inyo kung magkano ang gagastusin mo bago ka matanggap. Aaron, tirahin mo na. Itira mo na. Ikaw na magpaliwanag. Approximately, step by step, nanggaling sa una, yung lahat ng certificate, Siemens book, lahat-lahat na, approximately magkano ang ginastos mo bago ka nakaalis. Unang-una yan, siyempre, ando na tayo sa pagpaprocess ng mga dokumento, mga trainings. Una kasi dati na ako may passport eh. So, basic requirements, yung Siemens book. Undergo na akong training, siguro mga 15 days yun na basic training. Katagal. 15 days. Actual and, kasi first step po yung kung wala ka Siemens book, first timer ka, talagang undergo ka ng 12 to 15 days After noon, may kukuha ka pa ng PCSRB training, crowd management, Kadami! security training, yung tinatawag na SD training. Bukod pa yung orientation ng company. Pero sa company, alam bayad yun, sir, sa orientation. Wala. Okay. Magsasay. Internal orientation yun. Sa training center, medyo malaki din yung gagastusin mo. Hindi ko alam ang figure lahat. Pakibulong Ngayon, naman yan. Pakibulong naman. Anong taon ba yan ang sinasabi mo yan? Lahat na nagmahal tayo ngayon. Nagmahal tayo. Sige. 2017. Okay, ngayon medyo sa yung pagkakalam, ilan na ba yung mga training natin ngayon? Medyo grabe. Lalo na ngayon guys, so ulitin ko ulit guys, yung aspiring magsi-security ngayon sa cruise ship, iba yung presyo natin ngayon sa presyo ng inaan ko lang, parang hindi marinig ng ibang agency. Grabe ka mahal. Napakalaki na ang itinaas. Alam niyo naman sa atin, sa Kalaw, maraming Grabe. training agency dyan. Grabe. So, kayo na lang kayong maghanap kung sa kayo Makakamura. komportable, makakamura. So, Step by step lang, huwag niyo kukuhanin muna lahat. So, basic step, Siemens book or passport. Tapos susunod na yung mga ibang trainings. Lalo sa panahon ngayon. Ano lang tayo, kumbaga step by step lang. parang hindi bigla. Para hindi mabigla. Kasi So, masasayang yung muna, gastos nyo, malayo pa yung pupuntahan mo. Training school. Yun lang muna. So, sa madaling sabi, banggitin mo naman sa amin. Tumbukin na natin. Approximately, yung ginastos mo 2017, mag-additional na lang tayo. So, sa lahat-lahat ng ginastos mo, bago ka makaalis. Napakagandang topic yan, guys. Pero gusto ko nang malaman sa kanya. Ngayon, isabihin na natin, nang sa ganun may ideya kayo. Alam mo, sa aking kaalaman, napakahirap magbinta ng kalabaw. Baka akala nyo, hindi totoo yan. Magsanla ng ano yan, lupa. Diba? Kasi, Kaya napakahirap, medyo may kamahalan ang lahat ng training certificates na sinasabi ko. Tingnan mo si Aaron, hindi siya makapagsalita. Alam nyo, napakaswerte ni Aaron dahil yung nag-a-apply siya sa Magsaysay, nagpa-process siya sa kanyang document. Ako'y napapaiyak. Siyempre, mayroon siyang budget dahil siyempre mayroon siyang trabaho na medyo nasa taas, mataas yung agwat. So, paano yung yung tumatanggap ka lang ng sahod as a security
sa PhilHealth, sa land-based na minimum lang. So, kaya yun ang tinutukoy namin dito sa blah 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 na ito. At least mayroon kayong idea guys na kung magkano. Aaron, approximately Aaron. Sa Noong time ngayon, na yun, ngayon ha? sa ngayon, estimatein mo lang, i-adjust mo lang kasi 2017. First timer ka sa ngayon, siguro talagang kailangan mo mag-invest ng mga nasa 20 or 30,000. Lahat na yun. Training certificate. Training certificate, yung mga ibang additional, hindi ko alam. Siyempre, magpo-provide ka ng pagkain mo, transportation. Hindi kasama yun doon. Yung, Hindi pa kasama yun. Okay. So, sa documentation pala, sa mga training, more or less, nasa 20 or 30 yan. Hindi ko alam ang rate ng Mga training certificate training niya. center Okay. ngayon eh. Mm. Pero talagang, alam nyo, mag-i-invest ka talaga. Kala nung iba, pag alis mo, okay na eh. Siyempre, yung mga training mo, isisecure mo lahat yan eh. Mag-invest ka talaga ng training mo bago ka umalis. Kailangan makuha mo itong mga dokumento na to, COP, lahat. Ay, grabe guys. Speaking of COP, mapabanggit natin yan siguro sa aming Susunod. group. Oo. Pag-uusapan namin yan kung gaano kahirap. Kaya abangan nyo yan mga kasama. Tapos, ito pa, mga kasama, pagbaba mo sa barko, so, check mo yung dokumento mo. So, may additional training pa rin yan. Continuous lang siya. Kailangan update tayo sa mga trainings. Mag-invest ka pa rin, magsisave ka pa rin ng pang-training mo. Yung sinasabi nila, pagbaba mo sa barko, siyempre, separate mo yung sa family mo, separate mo yung sa training. Ganun lang po, para hindi naman tayo mahirapan. Oo, napakagandang tanong dito. Ang sabi naman dito, nagtatanong dito sa mga kasamahan namin ng mga bago, na yung sa aspiring na maging cruise ship security. Siguro si Aaron masasagot to ng isa sa napakagandang tanong. Sabi niya, sir, pakisagot naman. Oh, napakaganda, alam mo. Hindi masamang mangarap, madam, sir. Napakagandang mangarap dito sa inyong tanong. Magkano ba ang sweldo ng cruise ship security? So, although nandyan ka pa sa Pilipinas, pero napakagandang tanong yan. At least, interesado ka na magkaroon ng ganun sweldo. So, itatanong ko kay Aaron bilang isa sa cruise ship security kung magkano yung sinisweldo. At lilinawin ko guys, bawat agency, iba ang bigay ng, ano tawag nito? Itong iba-iba yung sa split, yung rate. Iba-ibang rate. Halimbawa, sasabihin ko sa Ship Sharp, American ship ka, kung ano yung registered flag ng inyong barko, iba-iba. Kaya nga lang, bilang ikaw ay nag-uumpisa pa lang, hindi masamang mag-umpisa doon sa mababa. Tandaan nyo sir, kung saan ka nag-apply na pwede kahit mababa, natanong mo si Juan, si Pedro, bakit yung sweldo ni Pedro ay malaki doon sa ina-applyan ko? Sir, saka na natin pag-usapan yun. So, bilang isa sa agency na aming napasukan, magbibigay lang kami sa inyo ng clue. Ang clue, lang masagot naman namin itong katanungan, kung magkano ba ang sinisweldo. Lahat-lahat in general ng isa sa. Kung ayaw mo naman sagutin Aaron para ito ay confidential na tanong. Pero guys, sagutin ko sa kanya para naman. okay. Ayon kay Aaron ay tinanong ko siya dahil baka hanapan ng kanyang asawa. Ay, sandali lang. Magkaroon muna tayo, mag-music tayo. Baka pagalitan tayo ng asawa. Sandali lang kay. Patalastan muna, music muna. Bago natin pag-usapan ang sweldo. Baka mamaya. Pag-usapan natin. Tubig muna. Okay, Aaron. Tulad ng sinabi ko, pwede mong sagutin yung aking tanong dahil ito tinatanong ng isa sa ating kaibigan. Itago natin sa pangalan na ito ay si Roger ng Pilipinas. Roger, sasagutin ni Aaron ang iyong katanungan. Okay, Aaron, anong So, masasabi? Sir Roger, tinatanong mo yung about sa salary ng cruise ship security. Unang-una, sasabihin ko lang sa'yo, pag dito ka na sa cruise ship, nakasahod ka na, may enjoy mo talaga. Yun lang ang masasabi ko sa'yo, may enjoy mo talaga yung salary mo. Galing. May enjoy mo ang salary. So, although hindi niya sinabi yung amount, guys, Figures, yung figures, mahirap. Baka hanapan ng asawa to. Mahirap na. Kaya, siyempre, although alam ng asawa kung magkano yung aming sinisweldo. So, ika nga, tulad ng sinabi niya, May enjoy mo. napakalaking bagay. Kung ikaw maging isang, ka nga,
cruise ship security, mai-enjoy mo yung inyong sweldo. At lahat ng privilege ay iyong mai-enjoy. At lalong-lalo na tulad ng sinabi niya kanina, at naway bumalik ng ating operation sa cruise ship industry na tayo ay makapaglayag na uli, makapag-cruise uli tayo sa buong mundo. Nang sa ganun ay masilayan uli natin yung napakaganda na nami-miss na natin almost magwa 1 year na hindi namin makita yung kagandahan ng iba-ibang bansa. So guys, yan. Aming tatalakayin sa mga susunod pang bla 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 vlog ni George Liagas Official. So, pansamantala na puputulin namin ang aming ang segment na ito, ang episode na to dahil napakatagal na ng aming pinag-usapan at pinapangako namin sa inyo guys sa susunod ng aming topic pag-uusapan namin yung inyong mga katanungan at aming sasagutin. At naway nabigyan kayo namin ng kahit counting guidelines doon sa inyong mga katanungan. So, ang masasabi ko para sa lahat ng aspiring na gustong mag-security, tulad ng sinabi dito sa isang comment, darating ang tadhana para sa atin. So, Aaron, mag-shout out ka na bago tayo magpaalam. Lastly, para sa lahat in general, hindi lang doon sa mga security, lahat ng Pilipino na nasa barko o magbabarko pa lang, nasa barko, balak magbarko. Yun yung sinasabi ko na una na yun yung inyong matter of choice. Kung ano yung gusto nyong gawin, choices nyo sa buhay, ituloy nyo lang. Kung kayo wala ng pag-asa, kasi kailangan masubukan natin yan para malaman natin talaga kung para sa atin. Hindi ka po pwede sa ganong field of service, pwede ka mag-apply sa iba. Kung wala ng pag-asa, hindi lang sinasabi na hindi ka pwede sa ganito. Gusto mo umano sa barko, apply ka pa rin. Continue lang. Kailangan mag-test yung patience, ma-inspired ka sa family mo talaga. Tapos, huwag kakalimutan sa lahat. Pasalamat sa taas. God first. Tandaan natin. So guys, bago ko magpaalam, sa huling bahagi ng aming usapan ay gusto ko naman i-shout out ang aking mga mahal sa buhay at higit sa lahat ang aking pamilya, ang aking asawa na si Leah, ang aking anak, lahat ng aking mahal sa buhay, si Iljorn, si Liares sa aking apo, kay RB sa aking apo na si Asiana at saka lahat ng mahal ko sa buhay. Lahat ng mahal ko sa buhay. Tatandaan yun, lahat. Mahal kayo ni Happy George. So, paalam at sa susunod na segment, abangan nyo at huwag nyong kalimutan guys. Patamsak naman, tang sa ganun ay ma-inspire pa ang aming ganitong topic. Binabati ko nga rin pala yung asawa ko, Rose, si Alex. Yung mga alaga natin sa bahay, alagaan nyo maigi. Oh, ikaw Aaron, umayos ka ha. Pag manganak yung iyong kuting, kuting pa lang dahil yung pusa niya, napakaganda ng mga pusa niya. So, paalam! Hanggang sa muli! Mabuhay po tayo lahat. Thank you! And please guys, don't forget to subscribe my YouTube channel, like and share.